Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Ngayon po, ang mapalad na aking babasahan ay si Sara Semerman Duterte. Ayan po. Sara Duterte. Oops, ang dami niyang mga plano. Ang dami niyang mga plano pero ang dami rin niyang mga invader. Pagkatapos, maaring ito ay may kinalaman dito kaya masakit ang kanyang katawan, masakit ang kanyang ulo. Stress siya. Stress na stress. Kaya parang feeling niya, gusto niya kumawala sa earth at pumunta sa ibang lugar. Ayan. At ito naman po ang kanyang mga plano. Ang plano niya actually is maganda naman. Kaya lang alam mo yung nobody is perfect about the plan. Maaring ang plano niya ay hindi maganda naman sa mga constituent niyang iba. Especially, sa kanya kasi maganda yung intention niya. Pero hindi nga, we cannot please anybody. So, ang dami po niyang mga, ang dami niyang dapat paliwanagan, ang dami niyang dapat i-explain. Tapos, yung mga tao nandun lang, ng buhay niya, hindi niya alam kung saan tama ang mali ang ginagawa niya kasi ang daming pumupuna, ang daming gusto siyang pasukuin or ang daming ipabukas sa kanyang bibig na mali ang kanyang mga ginagawa. Pero Sara Duterte is Sara Duterte. Ang ibig sabihin niya from the name Sara is tough, matapang, survivor. Sa mga pinagdaanan niya sa buhay, siguro itong nangyayari ngayon, parang flavoring lang ng life niya. Ayan. Oh, Sara Duterte born to be a person with a golden spoon sa mouth niya. So, hindi natin siya po pwedeng i-command ng kung ano ang gusto natin. Sara have his own way, her own way. Kung paano patatakbuhin at isi-share ang kanyang galing sa mga tao. Yun ang hindi nakita ng mga tao kasi mabait, masunurin sa mga tao pero nag-iisip. Kaya pag alam niyang ops, hindi ito para sa ikabubuti ng paligid. Hindi ako makasara, binabasa ko lang yung Duterte. Hindi ako any politiko, hindi ako kasi gusto ko mabuhay lang ako ng normal, maging maayos, so wala akong kinakampiang politiko. Ito lang ang sinasabi ko kung anong sinasabi ng tarot. Si Sara Duterte po ay may sarili siyang paninindigan. Pag alam niyang mali siya din, pwede siyang umurong at unti-unti niyang ikukorek yung pagkakamali niya na walang nagno-notice. Pero pag si Sara po ay ang tingin niya ay ops, ito ang tama ito ang tama. Well, hindi po natin siya pwedeng diktahan. Diretso siyang gagalaw at gagawin niya ang alam niyang tama. Ayan. Ganun siya. Hindi naman siya spoiled brat, pero ganun po siya para siyang isang babaeng nasa katawan ng isang lalaki na nagtatago sa katawan ng isang babae, pero naman siya po tomboy or T-bird. Ganun ang karakter niya. Ay nako, napakaraming tao ang naghahangad na ang kanyang kasayahan. Ito masaya po siya at saka open siya sa lahat ng bagay. Maging open din siya sa feelings. Ay naghahangad sila na tarangkahan. Ibig sabihin tarangkahan ops, hanggang dyan lang ang iyong saya. Hindi ka po pwedeng mas sumaya pa. Hindi ka po pwedeng mas maging matayo pa ang pangarap mo. Kung vice president ka ngayon, ops, dyan ka lang. Hindi ka namin papayagang mas umangat pa. Pero alam mo nyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon, kahit anong harang mo, papunta siya doon. So darating ang time, magkakaroon lang siya ng napakaraming problema and basher and everything, pero darating po ang time, maaaring siya po ang susunod sa yabag ng kanyang ama. Napaka-strong will po niya. Yan po yun Hinahanap lang po niya ngayon ang solusyon kung paano ipaliliwanag sa tao kung ano talaga ang gusto niyang mangyari. Kasi nga po, yun nga sinasabi ko sa inyo, ang daming ops, wag yan. Ops, ganito. Ops, mali yan.
Marami po siyang napapansin na ngayon, kaya parang naguguluhan lang siya. Pero once na tumayo siya at once na in-start niya, wala. Talagang lahat ng nagbabash sa kanya is titiklop din. Kasi nga, meron siyang warrior life, past life. Siya'y palaban. Isa siyang lumalaban sa kung ano yung tingin niyang tama. Ayan. Maganda siyang mamumuno. I mean again and again, hindi po ako maka-Sara Duterte. Masasabi ko lang po na binabasa ko ang tarot, maganda po siyang maging pinuno na kahit mismo sarili niyang kapatid ay lalabanan niya kapag alam niyang mali. Ayan. Ayan. Marami ang humahanga sa kanya sa ibang bayan, ibang bansa po ito. Marami ang humahanga pero ayaw naman siyang hayaan ng mga tao na maging popular. Hindi ko alam kung sino yung mga tao niya, pero dalawang tao po yan. Pero sa ngayon po kasi hawak niya ang popularidad kahit pa ho ito ay negative. Ayan. Sara Duterte suffering from depression to na nagli-lead into acidity and acid reaction siya ng parang something ito sa sikmura. So, kinakailangan niya mag-ingat pa rin dahil tao pa rin siya at human body siya. Kahit ang past life niya siya isang warrior, ito ay hindi po pwedeng hindi maapektuhan kasi nga siya ay tao pa rin. Ayan. Wow. 1, 2, 3. Tatlong malalaking proyekto ang balak niya. Hindi ko alam, napakalalaki. Pero, I doubt it. Hindi po matutuloy yung tatlong malalaking proyekto ating Sara Duterte. Pero mayroon naman pong ipapalit siyang proyekto na dalawa naman po yun. Kumbaga yung tatlo ikinumpres niya. Dalawa ang parating na proyekto niya na yun ang ipupurso niya na matutuloy. Pero yung mga past na project niya na tatlo, hindi ko alam kung ano yun, which ang daming mga basher at ang daming mga nakikialam, yun ang magkakagulo. Yun ang parang mahihirapan ituloy at magkakagulo at doon siya mako-question. Ito ay yung dati pa siguro niya itong naging plano noon. Yan ang tutulig sa end. Kaya kung ako sa kanya, ang sabi ng Baraha, change the plan. Wow. Aiming a new life, magiging makulay ulit. May ang ibig sabihin po nito ay isang ibabash na naman siya. Hindi ko alam kung ano ibabash sa kanya, pero ito ay about naman sa sa father niya, which hindi na dapat idikit sa kanya, pero since she is a Duterte, ang mga haters ni father niya, maaaring isa sa mga maggagawa ng paraan para siya ay umalis sa pwesto. Yan. But still, matigas nga ang ulo ng ating Vice President. Ang kanyang katigasan ng ulo ay nagre-react sa kanyang personalidad. Hindi. Lalaban siya kasi alam niya na tama ang mga naging desisyon niya. Kung meron mang mali, talagang aaminin niya. Ganon ang kanyang karakter. Ang galing ha. Hindi ako pero she is born to be a politician. Even she don't want. Siya ay talagang isang politiko kahit ayaw niya. At ang kanyang kapalaran ay mas yayabong pa. Hahawak din siya ng isang posisyon sa isang, if ever hindi siya magiging presidente o hindi siya magpipresidente o hindi siya pupunta sa politika, darating ang times na hahawak siya ng malaking posisyon kung sakaling papasok siya sa kumpanya. Kung sakali namang magkakaroon siya ng isang negosyo, magiging top siya. So talagang yun ang kapalaran ng ating Vice President. So let it be. Marami man daw struggle is coming into a success one pa rin siya. May mga tao talagang ganun. But look at this one. Sometimes ayaw na niya. Sometimes gusto na niyang sumuko. Meron lang gusto siyang patunayan sa sarili niya. Kasi parang itong hamon ng tatay at anak Kaya mo ba? Which parang may gusto siyang patunayan na kaya ko to. Pero, sorry to say po, Ma'am Sara Duterte, minsan talagang ayaw mo na. You just want to sit back. And you just want to think na sana hindi na lang. Sana, puro sana at puro negative yun. Pero,
at the end of the day, bigla na naman papasok ang tunay na Sara Duterte na matigas. Hindi ako papayag. Ito ko, ipaliliwanag ko. Ganito ako. Ito ang gusto kong mangyari. Maganda ang point of view ko. Although maraming mga negative, ayaw niya ng negative, pero lalabas siya ng kwarto, ayos na ayos, nakangiti. Pero in the heart, tatayo siya. Ganon ka-strong ang personality ng ating Vice President. So, yung mga ganyan is categorized as a warrior. Sa ngayon kasi, kinakailangan, Ma'am Sara, kung ito pa po inyong naririnig, you have to check for the health of your mother. I-check nyo po, I don't know kung bakit po ito dumating. Something negative sa katawan po niya na nagpuposes. I mean, kung naniniwala kayo sa mga black magic, there is something in the body of your mom. The black magic or pero yun po ay cards lang. So, wow. Your father is really a survivor. May mga pagdadaanan siya karamdaman at kinakailangan lang talagang para siyang may power alam mo yun, makainom lang ng water parang mabubuhay ulit, parang gano'n. Ganyan po si Duterte, para siyang may something sa katawan na ano to kasi powerful. Siguro mga anting or I don't know kung naniniwala kayo or something na nakakapagpalakas ng kanyang katawan na kahit hina natin rin lalakas pa rin. Ayan. Pero although yung katawan niya is the body is willing but the mind is willing but the body is aching. Parang gano'n. Ayan. Wow. Disappointed ka sa mabubuking mo ngayon dito ang mga totoong tao sa paligid mo, coming ito sa'yo. Darating sa point of time na magkakaroon ka ng disappointment sa mga taong akala mo'y totoo. Eto na po yun. Parating ka doon. So, that's life, pero still you're a super warrior. Disappointed ang mga tao kasi may mga ito tarot lang po ito pero ito ay kamag-anakan kadugo, lalaki. Pakaingatan kasi baka ito ang magdulot ng disappointment sa buong family Duterte, I don't know. Pero pwede pang i-correct kasi ano naman sila, kahit sabihin pa natin Duterte sila, willing naman silang i-correct ang kanilang pagkakamali. Ang problema lang, may mga tao kasi na hindi makapagsabi sa kanila ng dapat na gawin kasi Duterte nga parang takot sila. Pero ang kailangan kasi ng mga anak ng Duterte ay yung tunay na nagmamalasakit, yung tunay na magsasabi ng katotohanan. Pero mababait sila. They can accept the payo. Yun lang ang gusto nila ay ma-feel din nila ang sincerity, hindi yung pinayuhan mo sila because of your own ambition or because of your own love yourself, parang ganon. So ito yung kailangan ng mga anak ng presidente ng Duterte. Yan. Wow. Ang life ng kanyang love life ni Sara Duterte is okay. Kung sakali man may mga, lahat naman ng mag-asawa dumadaan sa mga lapses kasi wala siya talagang timing. So, maaring yung time frame, yun ang hinahanap ng kanyang mahal. Plus, syempre, yung dedication niya bilang asawa, doon. Yun lang ang mga lapses niya pero she provide everything na dapat na maunawaan ng kanyang asawa yon. Ooh. Dadating ang time, magdadalawang isip ito kung itutuloy ito sa pagka-presidente ang kanyang upuan or another is bababa siya, bababa siya bilang isang governor or something or mayor or something or iaangat niya ang level ng kanyang kandidatura pagdating ng panahon into a president. So, let's wait. Siya pa rin na magdi-decide. Wow! Para po sa lahat, hindi naman talaga perfecto ang mga tao, di ba? Pero nasa linya po niya talaga ang mamuno. So, again, hindi po ako Duterte, Sara, na supporter. Ako po ay nagbabasa lang ng tarot. Ang binabasa po, napansin nyo naman, kitang-kita dyan, nakaganon. So, matayog ang pangarap at matayog ang tala. Hindi lang pangarap ang kanyang pagkatao, ang kanyang siya. Ang future niya ay matayog. So, it's up to the people
At it's up to Duterte, to Ma'am Sara Duterte. O, di po ba? Ayan. Sa kanya, pero yun ang kanyang kapalaran. Marami siyang this, what if, pero dahil nga matapang ang dugo niya, dahil nga survivor siya, parang, sige na nga, follow the water, diba, ganun, sumunod na lang. Pero si Sara Duterte, siya yung tipo ng presidente na tinitimbang din niya ang mga bagay-bagay. Vice President na, siya ang Vice President na tinitimbang din niya ang mga bagay-bagay. At sabi ko nga sa inyo, alam niyang umupo pag alam niyang mali ang kanyang ginagawa. At alam niyang i-correct. Pero kapag tama siya, sasaludo, may espada siya. I will fight for it. Ang justice, pagsasamahin ko, pag-aaralan ko, pero patutunayan kung tama ang mga ginagawa ko. Hala, ang daming mga basher po yan, basher about finances lagi. Walang may pupula sa kanya sa kanyang kandidatura, sa kanyang pamamaraan, kundi sa pera lang lagi siyang pupunahin. So, she better think twice pagdating sa finances, pagdating sa paggagawa ng mga proyekto, kasi talagang dun siya titirahin sa mga financial stability ng proyektong gagawin niya. At kinakailangan naka-recorded lahat yan. Kailangan black and white, naka-written para anytime pwede, eto yung aking project, eto finances, walang labis, walang kulang, kasi dun lang talaga siya pupunahin ng lahat ng mga basher niya, good or bad basher. Meron siya ngayong kinasasangkutan na napakalakas na intriga, napakalaking intriga. Ito ay about, may kinalaman din dito ang mga kasama niya sa paligid. So, mag-watch out siya. Maaaring siya hindi ganun, pero nasa paligid niya ang nagkakamali. Although, pagkakamali na wala kasi tayong perfectong panahon, pagkakataon pagdating sa politika. Lahat ay laging sisilipin. Maliit lang na pagkakamali, palalakahin yan. Kaya, well, good to say, kawawa rin ang mga politician natin. So, eto. Kinakailangan mong pag-aralan ang lahat ng galaw ng iyong mga nasa paligid. Anong nangyari sa flood control corruption investigation na pinamis sa atin ni BBM noon? Walang nangyari. Dahil nung si Senator Marcoleta ay nagsimula na naman na hearing ng mga testigo ni Saldico, na nagdala, sabi nila, ng mga mali-maletang pera hanggang sa bahay ni BBM. Hindi lamang kay Speaker Martin Romualdez, at pati daw, sinabi nila sa hearing, nagdala rin sila ng mga maleta sa kay Congressman Sandro Marcos dun sa Ilocos Norte. Noong binuksan uli ang hearing ng Blue Ribbon, ano ang ginawa ni BBM at ang kanyang mga kaalyado? Siyempre, sa Senado, kalyado niya yun, yung bagong majority ngayon. Anong ginawa nila? Tinanggal na naman ang Senate President at tinanggal na naman si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Hindi lang yan. Pinakulong pa si Senator Rodante Marcoleta sa kawalang kwentang kasong plunder na wala naman ni 5 galing sa kaban ng bayan. Paano naging ill-gotten wealth yun? Paano naging plunder yun? Na dineclare naman yun, nag-donor's tax pa nga ang nag-donate ng mga perang yun na intended for his campaign. Nasaan ang rule of law sa Pilipinas? Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last 2 questions po, ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa nananatili niyo po mataas na trust and approval rating po sa mga iba't ibang survey? Oo. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala
ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last question, ma'am. Ang huling mensahe niyo po para po sa ating po mga kababayan. Oh yes, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam ko, frustrated na ang mga tao, galit na ang mga tao at nawawalan sila ng pag-asa na kung meron pa bang pagbabago at mas maayos na Pilipinas para sa atin at para sa ating mga anak. Pero kapag nagtulungan tayo, ibalik natin ang tapang at malasakit, merong pag-asa ang mga Pilipino at ang ating mahal na Pilipinas. Salamat, Thank ma'am. you.